TV, your TV, Luzon, Visayas, og Mindanao. Welcome sa Jay Palace Board og sa Mabustong Broadcast via Internet. Kamusta? This time, ato na kong garabo nga atong makauban usab sa duha kay kayo, no? Dahil sa itong podcast, ang ato ang batanon nga abogado sa Pagadian City og Sambuanga del Sur sa Attorney Christopher Cortez alias Tupi ni siya sa atong komunidad. Attorney, salamat sa oras ug panahon. May adlaw sa tanan, no? Daghang salamat po Sir Jay nga ikaduhang higayon gyud na invite na sab ko ni Sir Jay, no, para sa ato ara pong podcast pakighinabi or tabi-tabi so murag base magpirmi na gid Sir Jay, no. Yes. Nagabot ni mao nga topic or broadcast ato sa podcast kadaghan kay suggestions to magkatawa, no? Nga kung mahimo we can invite siguro mahimo regular na to diri nga guest, no? Talking of today's mga issues of concern, not only sa local level but sa atuang national mga situation karon. Yes. Una nakatudog kini atuang impeachment trial sa atong vice presidente. We need a personality para ni expertise, no, abogado niya batanon Vinci ba, no? And I'm very glad na wa jud ka mo balibad sa akong pag-imbitar nimo karon, attorney. Of course, Sir Gino, daghan po kay salamat sa imong chance or higayon nga gihatag sa kuha alang mapa-share pud nako ako ang gamay kahibalo. Pero disclaimer lang, dili po ko ingon nga expert jud sa when it comes to sa constitution or when it comes sa impeachment. Apan na ako diri paghatag lang or pagpasabot kaning maskin sa ginagmayng pamaagi at tungod kay isa man gud kini ka legal nga proseso, mahatagan ako og gamayng kaning explanation aron masabtan sa mga ordinaryo na to nga mga kauban o ordinaryong mga Pilipino nga mga tigpaminaw sa imuha o tigtanaw sa imuhang kuan, Sir Jay. Okay, sa ating YouTube channel, J Channel, My TV, Your TV, o TikTok account, J Channel, My TV, Your TV. Sa itong mga viewers, no? You can pwede ito mag-accept mga pagkutanaw niya while para itong discussion karon ni Attorney Cortez mga kainsunan. Pero nakatutok karon, no? O sa mga topic ka na, Attorney, kini yung impeachment niya. Yes. Kay bawo ko ba no og tinuon ni nga based on paan karon ko, no, survey nga malang sa usa ka tawo sa 10 ka tawo na usa ka tutok in impeachment trial ni VP Sara, no. Medyo daghang kayo kabisin nga tawo niya sa malagi giingon nga uban basta kami pabor mi ni Sara Duterte, kami BBM pa barwa may balo unsa gyud kinatibuk-an ba nga points nga naa ning issue may tungod sa impeachment, no? So, attorney, usa sa ito karong taga-apot-tagad ba, unsa yung ka-importante ang impeachment trial o unsa ang effect nini sa ato ang katawan? Una, no, ako muhatagan ako gamay nga pagpasabot kung unsa ang impeachment. Ang impeachment is mo ang isa kuning siya ka proseso nga gihatag or nakabutang sa ato ang konstitusyon. Ang impeachment usa ka pamaagi o proseso alang sa pag-hold accountable sa ato isa sa mga highest elected officials diri sa atong nasod. Apil na ang ato ang mga members of constitutional commissions including the ombudsman. So but pasabot niini kini ang pamaagi nga kaning mga pinakataas og mga posisyon pwede nato silang gukuron or pwede nato silang paatubangon sa mga sala or sa mga unlawful or kaning mga nakalapas sa balaod nga ilahang gibuhat. So para sa ako or importante kayo ni isip usa ka individual nga atong makita nga ang ato ang balaod diri sa Pilipinas pwede nato nga mapa-take accountability or ma-accountable kining mga highest officials. So kung sila man gani pwede natong magukod pinaagi sa balaod. So aning aduna tay mas mutaas ang ato ang public trust. Imagine na ang or atong timan-an nga i-public office is a public trust. Yes. So kung adunay accountability ang ato ang mga kaning mga public officials, mas mutaas ang public trust sa tao. So, meaning attorney kini impeachment dili din siya yung silot o proseso kini. Yes, Sa usa ka public bihuntang official. Yes. Okay.
ang impeachment magud, ang kakuan sa impeachment, ang konstitusyon naghatag lamang og kaning very specific nga mga Yes, tawo nga oo. kinsa lamang ang pwede nga kaning matangtang sa posisyon, pinaagi ra gyud sa impeachment. Dili Oo. ang president, vice president, Vice President, no? ang kaning justice sa Supreme Court, appeal ang mga members of the constitutional commissions, appeal ang ombudsman. So, usa ni siya ka proseso. Kumbaga, mura pud trial pud ni siya. Kung ito Okay. na impeachment trial. Trial. Trial pud ni siya. So, but pasabot, adunay mga rules, mga balaod, nga mga procedures Oo. nga sundon. Muna Yes. gitawag na to og kaning due process. Due process, no? O kinahanglan nga na ay due process, dili pwede nga i-shortcut Yes, nga kaning moingon ka og kay ming atubang si VP Sara gifilean siya impeachment, guilty na siya. Yes. O dili pasabot ana, so naman tay gitawag uno sa ato ang balaod or ang isa sa mga principles sa balaod sa Pilipinas gitawag na to presumption of innocence. But pasabot nga kung wala ka na prove, wala pa na prove nga kaning kuan ka nga tinuod nga ikaw gigabuhat ana, pinaagi sa pagpresentar sa ebidensya sa mga criminal case man na siya kasagara, no? Sa criminal case may presumption of innocence, it has the same spirit pod of fairness and presumption of innocence diha sa impeachment trial. So but pasabot nga si VP Sara gaatubang og impeachment case na ay gipahigayon nga impeachment trial, but until proven guilty, innocente pa, presumed innocent pa si VP Sara. It is a process. Yes, so meaning mga kaigsunan, until now, si VP Sara is still innocent. Kaya Yes. may final nga judgment, no? Wala pa, yes. Niya, kinibitang prosecution of depensa, nagkamit na katubitong si Senator Padilla, yung question na ang prosecution na one-sided. Pero ang ba't mo sa na, normal yung prosecution one-sided. Ang depensa kay naman sila paboran. Yeah. Na attorney. Pero iba sa mga attorney. Ingin ani manggod ni siya. Ang appeal, ang pinaka-laktod or pinakasayon manggod nga pagpasabot sa gitawag na to nga due process is fairness. Fairness ba? Fairness in the sense nga ang prosecution mo presentar sila og ebidensya Yes. batok sa ilahang giakusahan. So at the same time, ang depensa usab maghatag pud ni sila og mga ebidensya alang sa pagtubag sa ilahang gidepensahan. So kung moingon si para sa ako alang sira, ang pag-ingon ni Robin Padilla nga why prosecution is kaning very one-sided. Yes. For me, the prosecution is just giving its kaning iyahang side Okay. to prosecute sa pagpresentar sa mga ebidensya. Lisod biapod kaayo nga naghatag ka og kaning mga nag-akusa ka sa usa ka tawo, naghatag og ebidensya sa in support sa imong accusations. Mo depensa po kag appeal sa imong kakalamitan ay muhatag po ka og defense sa imong gihatag nga kaning mga ebidensya to prosecute. So, lahat mo lang nga, meaning, in short ba, ang prosecutor, sa prosecution, normal lang gula, kasi lang may Siya mo prosecute. prosecute. Oo. So, simple ba nga, as tanawan mo siya tabot ni Siguro, kuan lang. Medyo, na-mix lang niya ba? Oo. Na-mix lang niya ang pagsabot niya sa, dili man sa ingon ako, siguro lang, siguro, na-mix or na-miss lang niya ang pagsabot when it comes sa giun sa paghanay sa prosecution ang ilahang mga akusasyon o ang mga ebidensya to support sa ilahang akusasyon. So, meaning attorney, importante yung due process. Yes, of course. Kay ang due process sa kuan ng kuano na kung wala ko masayop, ang due process manggod is it is a constitutional guarantee or protection. Kung ako masayop pa Article 3 Section 1, no person shall be deprived of life, liberty or property without due process of law. But pasabot ang due process dili ni siya murag usa ka switch or murag usa ka remote nga gamiton lang na unin due process kung kaning paminaw nako natapakan ang akong katungod. Yes. But rather ang due process must be at all times observed and followed para ni walay bisan kinsa sa atua, even ordinaryo nga tawo ang kaning malapasan sa iyahang katungod, mayatakan ang iyahang katungod. Kay imagine Sir Jano, if walay due process, you could be convicted of a crime. Yes. Nga tungod lamang sa chismis, wala kag gihatagan og higayon nga mo presentar or mutubag sa imuhang mutubag sa mga giakusa sa imuha.
diretso na kang makonvict. Bisag nga, identify na ka nga criminal ka. Oh, pero criminal ka, suspect ka. kailangan pa due process. Oh. No, mga evidence ba ang importante? Mo na yung essence sa due process. Mm. It gives fairness, it protects Mm. sa imo. Now, through the impeachment ba, nga mga trial cases ba, not only for politicians, pwede ang mga individuals, ka mga negosyante. Sa tanaw naman eh. What do you mean nga? Kanang ma-impeach ka o doon ay may tabo din mo nga impeachment trial, no? Or ibutang ta, kanang mga private individual, doon ay may involvement sa mga kwarta sa gobyerno, pwede ka nga ma-impeach mo. Sa tanaw naman na. Dili. Okay. Dili sila pwede ma-impeach. Oo. Kay sa ako nang gingon, Oo. ang constitution is very specific lamang sa mga tao Mm. nga pwede nga ma-impeach or makaatubang diha sa impeachment trial. Mo ni sila ang mga highest elected officials. Okay. Elected officials including Mm. members of the constitutional commissions Mm. and ang ombudsman. Oo. So, mayngon ka pwede ba nga ma-appeal ang mga private entities? Especially like connect ba? Dili sila pwede nga, Oo. dili sila appeal. Pero pwede mo ombudsman. Dili pud kuan man sila, ang ombudsman pod is pwede ra man na siya, applicable lang siya kung government Oo. o kung naa ka sa gobyerno nagtrabaho man. Mm. Siguro ang pasabot nimo Sir J, kung adunay mga private individuals nga mga businessman, pwede ba sila nga Oo. paadtoon sa impeachment court? Oo, pwede ba? Madala dito sa impeachment Oo. court. Kung ang pananaw sa ato ang mga Senate judges Mm. or ang mga hukuman nato nga kaning mga tawhana is necessary Mm. isip usa ka witness or to shed light sa usa ka issue nga appeal diha sa impeachment trial, pwede sila nga maimbitaran diha Okay. sa impeachment trial. Mm. Alang either pwede sila nga witness or pwede sila nga mahimo nga expert witness nga maminaw kung para mas mahatagan og pagsabot ang usa sa mga issues nga giatubang dito sa or giakusa dito sa impeachment trial. So meaning, attorney, importante yun nga, kita katawan, makiglambig yung taning mong issue karon. Yes, of course. Kay sa ako anang na ako po na isa ka interview nga sa ako pong naistorya na Mm. ang impeachment manggod, imagine mo na sa akong balikon ba, pinakataas na ni nga mga opisyal Mm. sa diri sa nasud, elected officials, constitutional members of constitutional commissions, Mm. kung mahatagan or pwede na to silang mapaatubang, pwede na to sila to hold accountable sa mga butang Mm. nga ilang gibuhat nga nakalapa sila sa balaod. Kung pwede man gani sila, mutaas ang ato ang salig sa atong institution. Mm. Mutaas ang atong salig nga adunay rule of law nga gi-follow ang ato ang balaod. Mm. Nga adunay gi-affordan tatanan og equal protection dili lamang para sa ilaha kundi para sa ato ang tanan. Mm. So it gives public trust. Number one yun na mutaas ang atong kumpiyansa sa ato ang panggobyerno. Mm. Ikaduha sab is kung adunay accountability, ma-implement na to ang accountability sa ato ang mga public officials, magduha-duha na ni sila Mm. or mahadlok na ni sila og magbuhat og mga butang nga dili May violation. maka-violate sa Oo. balaod. So kung kana mahitabo na siya, kung adunay pressure nga ihatag ang katawhan nga ang ato mga public officials can be taken accountable with their Mm-mm. actions, ang atong mga officials, ang sakto nga mga programa, ang sakto nga mga benepisyo, mas mahatag dito sa katawhan. Okay. Mas naay transparency ang paggamit sa kwarta sa katawhan. Mm. Because public funds biya ang ginagamit Mm. sa kung moingon ta nga kani mga public nga mga public officers, public institutions. Mm. So public funds na siya. So kinsa man ang kwarta, ato Atuan na So taxpayer para sa atoa na siya. So kung naay pressure nga even the highest elected officials can be hold accountable sa ilahang mga gipangbuhat nga ibutang ta nga dili mao. So how much more ang mga ordinaryo nga tawo? Mm. So therefore, mas dako tagsalig sa ato ang constitution, sa ato ang rule of law, o sa ato ang mga institusyon. Yes. This times to mga viewers, no, sa mga taong Pilipino, at only ang atong nasod kay we are now nag-view ang tibok kalibutan ito karon. Umiya, ang angay doon itong lantaw, siguro ato din maghahatag ang ibiya karon bagkay. Sagad lagi, o ba, di ganim human sa impeachment trial karon kay busy po kayo. Na yung bambro, kumunta may mga basta kami, BBM, di dismiss. So what yung mga makuha ba ang point ba? Unsa gyud naa sa
maong impeachment trial nga we also makakuha butag mga idea og knowledge po. Now, unsa nga tan-awon sa katawhan panahon sa impeachment trial? Pero na sila idea ba? Ako daw dili na ko na ma-blame pod ang mga ordinaryo na to. Mga Kita supporters, mga no? supporters man gyud ta. Oh. But isa lang ako ang kanila mang ang views ako ang pwedeng ma-share tingali sa if mo tan-aw ta sa impeachment. Una is mo tan-aw ta og mga sources nga legitimate. Okay. Especially sa social media. Oh. Magpasabot dito ta mo tan-aw sa kaning mga Legit good. mga legit good Oo. nga mga kaning mga media outlets, nga mga pages. Ikaduha is dili ta mo tan-aw kana bitong gi-splice na nga mga videos bitaw, gi-splice bitaw nga gi out of context, ang Yes. gi out of context na dayon din share din ta na. Oh. Tan-aw na to ang kinatibuk-an. Like, Kinatibuk-an nga mga video, kinatibuk-an nga kung unsa gid ang tinuod. Ikaduha is before ta mo post, before ta mo hatag sa atong opinion, una dili man gud kinahanglan nga abogado ka, dili kinahanglan nga politiko ka. Being an informed citizen is our greatest contribution to our democracy. yes. So to be an informed citizen, be responsible when it comes to information. Ayaw pag dili ta mag-share og kaning mga fake news. Kung ibalik ko na ko dito kita sa mga legitimate. Ikaduha, i-check na to kung base sa gipresentar or base sa mga gihatag o giistorya sa usa ka panig, be it the prosecution or the defense, aduna bay igo nga ebidensya. Ikaduha is naa ba sila'y sakto nga balaod nga gisupport sa ilaha. Og ikatulo, tan-aw na to nga more on facts, more on logic, dili pinaagi sa emosyon. Yes. Oh. Sa kanabas mga Pilipino, emotional kayo. Very emotional. Di ba? Yes, I think it's normal, pero siguro pwede na to hinahinayon nga. Bitaw, no? Naa sila gipresentar ng ingon ani ebidensya. Naa po sila sakto nga balaod gihatag. Ang pikas pod naa sila timbangon na to. Mo tan-aw ta sa balita, mo follow ta sa mga page, dili gyud ta mo kalit-kalit lang nga na uso na ba kang AI karon? Oo, karang AI po, di ba? AI, dali kita mo tuo ra mag Oo. Mo Mas share better na. siguro na next sa Senate hearing, di ba? Yes, live na. naaman sila live. Ako nagpaminaw ko sa page manggid sa Senate. Oo. Senate manggid ko magtan-aw sa live. So, para sa ako kana mo'y dapat tingali nga mas tan-awon or mas i-follow sa atong mga kauban mga kauban nato nga mga isip ko sa Pilipino ba. Let us be managingon nga in such a very simple way, being an informed citizen. Dako na kanayo na siya na impact because again the constitution is for the people. Gibuhat ang constitution para sa mga tao. Ang balaod gibuhat to protect and to give right sa mga tao. Due process must be followed to protect and to have fair nga treatment sa tanang tao. So, many kanaging baon sa impormasyon ang nilikayan. So, mo to ang point siguro kan mga Fake news. Fake news. Number one is fake Nothing na, news. oo. Kanang bitong kasagara gud mag-post og video nga splice na putol-putol ba out of context na di atuo din ka Mo na. Oh, yeah, di ba oh. di mao. Labi na karon nga yung careful kita kay kasi ka na ipuli maghalog ka na do ka Yeah. tao na di mo amo na. Tino. Oh, labi na. So, unsa kita mo araw sa media sa part na ba media kanila. Yes. Our role sa media is really kanang yung mga factual information. Yes. Sa point mo sa tanaw mo. Actually, dako kayo og role ang media when it comes to information. Because the media is the bridge. Kamo magud ang tulay. Kamo ang medium nga sa tanan natong mga events, sa tanan mga panghitabo diri sa atong palibot. Yes, yes. Kamo ang bridge between that event, between kani nga mga panghitabo didto padulong sa mga ordinaryo nga mga tao. So it is very important nga ang media is fair. Yes. Ang media only gives facts. Tinuod. Wala gadungag, wala gakuha. Factual good. Factual jud kayo siya. So muna dako kayo mo og responsibilidad. So, importante po sa to ang point itong pag-uban rin sa J-Channel, sa Chairperson Board Attorney, ang mapil good sa itong unarang Pilipino. Kaya mo ginaya, Yes. maigo good sa mga fake news. At the same time, misinformation, labi na sa ito may igsuran nga ito, ito sa lagi lugar na mo, mga bukid nga lugar ba?
usay is lagi mga ego diya kahit kuwang sa education o may inform. So sa part mo attorney usay the best way himuon sa atong mga yanong suranon rin. Sa ako lang yung ibalik. Let us be an informed citizen. Pasabot, we are responsable ta sa mga butang nga ato ang istorya, responsable ta sa mga, especially sa social media, mo pinaka-common na medium na ito ang ginagamit. Mo naman gid ron. Oo. We should be responsible enough. Responsable ta, dili ta magkalat og mga misinformation and fake news niya, mas logical o mas factual ang ato ang pagsabot, ang ato ang approach, ug ang ato ang i-post diha kay kana imuhang post makakita imong amiga, imong mama, imong papa, kapamilya, nana manggod siya ba. So kung kita mismo sugdan nato nga dili ta mahatag og misinformation, dili ta mag-leak og fake news, dili ta magpadala sa mga gitawag nato og mga propaganda, so dako na kayo na nga impact sa atoa. You are being a responsible citizen. Importante kayo na. So imong analysis karon ba kana sa impeachment trial, especially sa mga public official ba attorney, pwede siguro mo share po no? Yung pag-analyze ron ba nga kung may mo maka-vote na nimo ang impeachment no? Especially sa ato karong mga kadaguan sa atong nasod sa Pilipinas. What do you mean nga? Imong pag-analyze ka especially ang impeachment na di lang sa istorya sa usa ka official nga usa mo rag matawag pagsulay po no, di ba? Yes. Pagsulay po ni ka. Next time around, di ko maghimog sa mga, di ba, kay may impeachment na ita. Actually, for me, no, ako ang pagkuha na impeachment is a kuha. This is Pagsulay. This is a test of our institution. This is Unsa ka credible? Unsa gid ka fair. Unsa ka kasaligan ang ato ang institusyon. Unsa ka importante or unsa nato pag-follow ang rule of law. Giunsa nato paghatag o pag-follow pod ang kaning gitawag nato og due process, o giunsa nato pagrespeto ang ato ang konstitusyon. Because sa akong balikon, these people, impeachable officials, holds the highest kaning position in the government. So kung makita nato karon nga ang impeachment court is fair, ang impeachment court na to karon is very kaning based sa mga ebidensya. It cannot be swayed because of political stand or political color, but iyahang gibasihan ang ilahang mga desisyon diha lamang sa kung unsa ang istorya sa ebidensya, based on evidence, kung unsa ang nakabutang sa balaod, kung unsa ang nakabutang sa konstitusyon. So diha it is really a test sa atuang kung unsa na gyud kalig-on ang atuang panggobyerno karon, kung unsa kalig-on ang atuang judicial system sa atuang balaod, kung unsa pud kalig-on ang atuang konstitusyon, o unsa sab kalig-on, unsa ka sincero, unsa ka tinud-anay nga ang pagpanerbisyo sa atuang mga elected officials. Okay, so mga kaigsunod ng discussion ni kay usa ka abogado to ang guest niya, ako nakita video siguro matakaroon niya atong invite sa attorney Christopher Mark Cortez para to discuss not only getting impeachment non kining mga uban pa mga discussion naglandigit sa balaod ba kay importante gyud na nga ato ang mag-guest, especially nga ani nga mga issues concern na agi usa ka expert sa balaod no. Og labi nagkaroon kining issue ng impeachment trial. Yes. May sunan niya lawamen ninyo nga kamupod po magkahatag buta o sa mga pangutana po ninyo i-share dire yung i-send sa atong G-channel sa ato ang contact number sa 0912-956-1176 kaya ato po lang i-pabot ni attorney Mark Cortez aron ni ana iyang mabasabot atong point o atong purpose dire kita katawan mga Pilipino masabot gid tas unsay nahitabo karon based on facts good evidence, especially kining issue sa impeachment trial karon ni VP Sara. So attorney, this time I give you now the closing statement that not for now but pon magpamantay dire pinagay sa G channel sa attorney Christopher
Mark Cortez. Once again, no, daghan kayong salamat, Sir Jay, sa ikaduhang higayon nga makighinabi ka og sa higayon nga akong mahatag ang ako ang gamayng kahibalo o gamay nga kaning ma-share nako sa atong katawhan. No? Again, Sir Jay, I'm not an expert. Dili po ko ingon nga di po na ko matawag ako galing na expert. Sa kuan lang. Ako lang is kung unsa akong mga gamayng kahibalo pwede na akong ma-share sa atong katawhan sa mga tigpaminaw o mga followers nimo. Daghan kay salamat sa higayon. Hopefully nga this will be not the last. Kay ikaduha naman hopefully napay lain. Murag handod na gini sa ni atong partnership no si attorney Mark Cortez. By the way, attorney, sa imo karon nga law office para Yes. sa tuwa mga viewers karon na mo mga problema, sa terms of legal nga mga problema, solusyonan ni attorney Christopher Mark Cortez. Palayo attorney ipa dapat ang address mo sa Pagadian City. Ay, salamat kay Sir Jay. No? Nadi ko sa kuano, ang among law office is Fabriga Cortez Ever and Ever Law Offices. Nahimutang kini siya sa second floor Ong Building, Rizal Avenue, Balangasan District. Fronting ni siya sa DBP nga bangko. Landmark, no? DBP. Tayo at bang ana na IGRS nga signage. Nadiha sa second floor ang amo ang law office. So if aduna mo yung mga legal nga mga ikonsulta, pwede ra mo visit sa mo ang office. Nagay salamat, Sir Jay. Okay, sa itong subliyo, no? Ang landmark, DBP. DBP Sa front. Balangasan. Ato bangan yun niya, second floor, no? Sa Ong Building. Ong Building. Ibabaw sa GRS. GRS Express, ibabaw, ang law office attorney Christopher Mark Cortez, mga kaigsulat. Sa punto garon, mga kaigsulat sa palagabang sa J-Channel, My TV, Your TV, J. Policy Board, ako may kaninyo, Luzon, Visayas, so Mindanao, o sa mapos sa Sibia karon via internet. God bless. Always remember, no? O kanunay tamang uban na rin sa tuntunan ang J-Channel, My TV, Your TV.